confirm na wala na sa bansa. Pero itong ibang sabagay, meron nga namataan 'di ba, na i-play nga sa video, na slide natin. Oo, nakita sa airport, Terminal 1, ang daming bagahe. Para mahanap natin ang maraming kasagutan sa maraming tanong Sir, last na nakabaon sa baha. May una ng kahilingan ng komite sa Bureau of Immigration na isuhan ng lookout bulletin order o isailalim sa watchlist sina dating DPWH Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara. Sa gitna ng mga pagdinig sa mga umano'y anomalya sa flood control projects ng gobyerno na kundi substandard, ghost projects. May mga interesado raw na tumistigo na nagpaparamdam na kay Senate Blue Ribbon Committee Chairman Senador Rodante Marcoleta. Pestuhin, dito siya dapat litisin at hatulan mismo ng ating sariling mga batas. The ICC itself did not observe its own regulation, its own rules. At meron naman po tayong domestic law. Hindi po ako nagkakamali. This is Republic Act 8591 na sinasabi po doon ang nagkasalang isang Pilipino, kahit na yung pagkakasala niya ay tinataguri ang international crime at lahat ng kauri nito, ang jurisdiction dito pa rin sa ating bansa. Tama. Yes. Good morning mga kasama. Nandito naman si Kuya Goods nagbabalik. At syempre, kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, pa-subscribe na lang po at hit mo na rin yung bell. Nako to, eto na ho ang confirm. Saldico and his brother Christopher Ko wala na sa Pilipinas. Grabe no. Umiskerda na, ika nga. Confirm ito eh. Nakalagay dito, confirm. Saldico, wala na sa Pinas. Marcoleta, binulgar, kaya pala di maimbitahan. Eh bakit kaya? Kaya pala depensa itong si Jubante at itong si Turing. Turing. Si Turing, wala na pala silang ilalantad. Wala na silang iimbestigahan. Saan hanapin? Oo. Sabagay, dala-dala yung napakarami. Wala natin kung totoo yan pero nakalike ka na ba? Like mo muna yung video natin, share mo na rin. At kung hindi ka pa nakasubscribe, yan, mag-subscribe ka na at i-bell all nyo para nakakatanggap ka ng notification. Simulan natin dito. Bakit? Wala ito. Confirmed. Wala na sa bansang Pilipinas ang magkapatid na Zaldico at Christopher Ko. Ayon yan sa iba't ibang pahayagan at social media. Kaya naman pala kahit anong pagpupumilit ni Representative Toby Tiangco na imbitahan si Zaldico para sa investigasyon sa flood control, walang darating na Zaldico. Kinontra kasi ni Manila 6th District Representative Benny Abante ang mosyon para ipatawag si Representative Zaldico sa investigasyon ng Infrastructure Committee or Infracom kaugnay ng maanomalyang flood control project. Aniya ni Benny Abante, I am objecting the motion. I would like to know the reason why you invite Representative Go because I would like to find out if we are going to invite him here. Are they resource speakers or they are members of House of Representatives? Kaya nga obvious ang lang naman boss, sa amo manager. Bakit kailangan na paratingin o imbitahan? Sila ba ay resource person? Anak ka ng tipaklong. Sila nga yung nauugnay, tapos tatanungin mo yung mga ganyan. Ano ba naman to si Jubante naman to? Nakakarindi na kayo. Kaya pala pigil kayo ng pigil kay Katobi. Wala palang atin. At hindi nyo siguro mapipilit na umatin dahil hindi nyo mahagilap. Paano atin kung nasa ibang bansa na nga? Sabagay, easy lang naman sa kanila yun. Dahil meron silang sariling jet fighter. Aeroplano. Diba? Nababanggit. Nagyabang-yabang nga yung anak. Mas maganda raw yung bago. Malawak. Komportable, malambot. Ayun na. Paano kaya pag dumating ang araw at nakaupo si BP Sara, yung lahat ng mga magagandang
rangya sa buhay, mapalitan ng kalungkutan, piitan. Oo. Ano kaya mararamdaman nitong mga kurakot ng bansa? Yung mga anong tawag doon? Pinakadorobo. Oo, kasi sila yung mga pinakapinuno. Sila yung number 1 na pag-uusapan pagdating sa, di ba? Nabanggit ni Bibi Sara, 2 lang ang may hawak ng pondo. Binanggit niya yung mga pangalan. defensive ng mga kapwa kongresistang Sila buwaya yan. na ito ni Zaldico. Ang mga defensive team niya nagkakandara pa sa pagtatanggol at pagtatakip kay Zaldico. Zaldico's House All Defensive Team. Kilalanin ang mga marubdob na tagapagtanggol ni Zaldico, may-ari ng SunWest Construction, ako Bicol Party Representative at Appropriation Committee Chairman ng 3 taon ni Speaker Martin Romualdez. Objective: huwag paharapin si Zaldico sa pagdinig kaugnay ng maanumalya at iskandalosong flood control projects at pondo. 1. Dr. Janet Loreto Garin, kinatawan ng Iloilo kung saan madaming nakitang ghost at unfinished flood control projects Grabe, na no? bilyones ang halaga, kabilang ang mga proyektong gawa ng Diskaya Group of Construction Company. 2. Pastor Bienvenido Mirando Abante Jr., pinili ng COMELEC ngunit hindi inihalal bilang kinatawan ng Maynila na nabigyan ng mahigit 2 bilyong pondo para sa flood control pero walang maipakitang project. Silip kayo na silip kay BP Sara, silip kayo na silip kay Pulong. Ikaw wala ka mapakitang project. Kaya meron ka pang nasa leeg mo. Tanggalin mo nga yan, ng tipaklong. Hindi bagay, sabi ni Aling Marie. Hindi bagay. Ang tingin sa'yo ng taong bayan, kayo na mag-comment kung anong tingin nyo sa kanila. Dahil kita nyo hindi ka hinalal, pero andyan ka, ngaw-ngaw ka ng ngaw-ngaw. Depensa ka ng depensa ngayon. Sino ba bumoto sa'yo? Talo ka nga ng 1,000. Diba? Talo ito Nagawa ng paraan. Ni Milik Chair. 3. Attorney Joel Respal Chua, kinatawanan ng Maynila na pinaglaanan na mahigit sa 4 na bilyong piso para sa flood control project. Wala pang naipapakitang proyekto ang mambabatas. 4. Representative Terry Lacuanan Ridon, dating kinatawan ng napabalitang makakaliwang Grupo Front at recruiter at ngayon ay kinatawan ng Bicol Saro Party List at Kababayan at Sanggang Dikit. Nico, by the way, bago siya lumisan bilang chairman ng House Appropriations, naisingit pa ni Nico ang halagang 14 billion pesos para sa kanyang flood control projects. Samantala tila'y umatras itong si Benny Abante. Nagkaroon ng tensyon sa pagdinig ng House of Representatives kaugnay ng umano'y anomalya sa flood control projects matapos hamunin ni Navotas Representative Toby Tiangco si Manila 6th District Representative Bienvenido Benny Abante Jr. na maghain na agad ng motion upang nung sinabi ni Katoby na ilabas natin dito, paharapin natin dito si Magalong. Eto, bumahag na. Nagkakawag yung bunto. Sa susunod na lang darating din. Kung gusto nyo talagang resolbahin yan, problema na yan, paharapin nyo at i-play nyo yung USB. Kung kayo lang ang mag-iimbestiga dyan, sarswela nga yan, sabi ni BP Sara. Ang lumalabas dito sa pinapanood na, hitik sa takilya. Yan teleserye nyo. Ang title nito, kung mahuhuli nyo kami. Ang hirap. Bakit? Naglilipada na sila. Yung ibang kontraktor nga, nababalita rito, sinabi niya rin nabalita na rin sa Ganang Mamamayan ata yun, okay Senador Marcoleta. Wala na ang iba't ibang kontraktor. Nagsilipara na. Ang bibilis nyo, no? Nagkaroon pa lang ng lookout order. Nakasibat na pala.
Sino kaya ang susunod na sisibat? Baka si ano, yung nagigitaran na papikit-pikit nung habang iniimbestigahan. Ginawa ng memes. 'Di ba? Sila yung mga banda ng mga dito tayo. Ito totoo to kasi binalita lumipad na. Ilang kontraktor at DPW official nagparamdam. Nagparamdam. Alin itong ilang dinamit sa anomalyang flood control. Ito yung nakalabas na ng bansa. Ito. Pasok natin mamaya. Yung gusto na raw tumistigo. Naku, sino kaya yan? Sigurado, yari sila dyan. Pasok. At kaugnay niyan, nangyari na nga ho ang pinangangambahan dahil ibinunyag mismo ng chairperson ng Senate Blue Ribbon Committee na nakapuslit na palabas ng bansa ang ilang mga sangkot sa manumalyang flood control project. Ito'y batay sa kanyang mga nakalap na mga impormasyon. Pero hindi umano niya ito mapipigilan dahil wala pa namang kasong silang kinakaharap. Kunin natin ang live report ni Mean Corbera. Mean, binanggit ba ni Senador kung sino itong mga nakapuslit na ng bansa? Alex, hindi pa pinapangalanan pero isa sa mga kontraktor ay pinadalhan ng show cause order ngayong araw para ipaliwanag sa loob ng 3 araw bakit hindi siya aarestuhin o maaring ipakulong ng Senado. Yan ay dahil sa patuloy na pangisnab sa pagdinig ng Senado. Nagbanta si Senator Marcoleta na hahabulin at ipapaaresto ang sinumang kontraktor at iba pang DPWH officials na mabibigong sumipot sa mga pagdinig ng Senado. Nakalabas na umano ng bansa ang ilan sa mga idinadawit sa maanumalyang flood control project sa bansa. Ayon kay Senator Rodante Marcoleta, ang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee, nakatanggap siya ng impormasyon na nasa Amerika ng ilan sa mga contractors na una nang pinangalanan ni Pangulong Bongbong Marcos na nakakuha ng malalaking kontrata sa DPWH. Gayunman, hindi maituturing na tumakas o nagtago ang mga ito at hindi naman sila maaring pigilan ng komite lalo't wala pa naman silang kinakaharap na kaso. Tama. Hindi naman ibig sabihin lumabas dahil doon. Merong nandyan sa ibang bansa. Malay mo, baka umuwi naman sila. Hindi ko naman sinabi na nagtago. Kusang tumakas. Hindi. Hindi naman pala. Bakit? Ilang dinadawit. Nakalabas na ng bansa. Oo. Pero doon, may confirm Yung unang slide, may confirm na wala na sa bansa. Pero itong ibang, sa bagay, meron nga namataan, di ba? Na i-play nga sa video, na slide natin. Oo. Nakita sa airport, Terminal 1. Ang daming bagahe. Baka magbabakasyon lang. Kilala niyo ba yun? Isa rin yung sa nadawit yung pangalan patungkol dyan sa flood control. Region 3 ba yun? Region 2? Pampanga ba yun? Nakita sa airport. Baka bumalik. Baka nagbakasyon lang. Pero, ang tanong, may trabaho sila baka leaves of abs. Ano ba tawag doon? Nag-leave lang, oo. Kasi kasali siya doon sa sa Tricom, Infracom, saka sa Tuadcom, sa Quadcom. Diba? Kasali siya doon. Tuloy. Kasi sa informasyon na hinahanap na kung present sila, may nagsasabi nga sa ibang bansa. Sa ngayon, inisyuhan na niya ng Blue Ribbon Committee ng show cause order si Edgar Acosta, ang presidente ng High-Tone Construction and Development Corporation na una nang ipinasabina ng komite pero hindi pa sumipot sa ikalawang hearing nitong Lunes. Sa show cause order, pinagpapaliwanag si Acosta bakit hindi siya dapat ma-cite in contempt. May mga procedure kasi tayo, kailangan show cause order, pagka hindi naman niya in-observe yun, sabina, mapipilitang buwaran. So, para naman hindi naman masabing masyado tayong mabalasik. Hindi naman yun ang ating pakay. Pakay natin, makatulong sila para mahanap natin ang maraming kasagutan sa maraming tanong na nakabaon sa baha. May una ng kahilingan ng komite sa Bureau of Immigration na isuhan ng lookout bulletin order o isailalim sa watchlist sina dating DPWH Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara at Bryce Hernandez kasama ang 35 iba pang personalidad. Para kay Senator Jinggoy Estrada, ang pag-alis sa bansa ng ilang sangkot sa anomalya ay maituturing na pag-amin ng kasalanan o guilty na sa katiwalian. Magkaroon ng lookout. Oo. And pag umalis ka, that is an admission of guilt. Right means guilt. Sa ngayon, ayon kay Marcoleta, may ilang kontraktor ang nagpadala ng filler sa kanya na handa umanong tumistigo. Pero ina-assess pa kung hanggang saan ang nalalaman nito. Lako, mukhang may babaligtad na kontraktor May babaligtad ba? Sino-sino ba ang kontraktor na mga bigating kontraktor
na mayroong nasa likod. Hindi na rin alam. Baka, yung iba, nagagamit lang yung lisensya. Yung iba na nagpagamit ng lisensya, hindi kayo ligtas diyan. Hindi kayo, ano ba tawag? Hindi kayo, dawit pa rin kayo diyan. Ang tawag diyan, conspiracy. Conspiracy. Tama ba? Pakikipagsabuatan. Naku po. Yan. Lahat ng mga pinagagawa nila kay BP Sara. 125 million ito sa inyo, billion pala. Mga 125 million. At sinagot na ng COA. Diba? Walang anomalya, walang mga pandudurubong naganap. Tama. At accurate lahat ng paggastos. Dinidiin nila lang dinidiin eh. 11 days, naubos 125 million. Ito, mga billion, walang proyekto, ghost project. Busit. Nakapag-busit tayo. Bakit hindi ka mahagalit? Babayad ka ng tax. Pipilitin na iisipin mo na, sana gumanda ang Pilipinas dahil dito sa mga naluklok na to. Wala na pala silang iniisip na kagandahan na gusto lang gawin. Ang iniisip pala nila, nakawin ang nakawin. Hindi nila lahat. Hindi nila lahat. Pero pag umaray ka, aray ko. Sapul ka. Nagpaparamdam ang ilang kontraktor at opisyal ng DPWH na interesado silang tumistigo kaugnay sa umano'y mga anomalya sa flood control projects. Ayon po yan kay Senator Rodante Marcoleta. Nakatutok si Ian Pu. Sa gitna ng mga pagdinig sa mga umano'y anomalya sa flood control projects ng gobyerno na kundi substandard, ghost projects. May mga interesado raw na tumistigo na nagpaparamdam na kay Senate Blue Ribbon Committee Chairman Senador Rodante Marcoleta. Merong mga pillars, kaya lang, ang aking sinasabi, gusto ko munang makita yung extent ang kanilang sasabihin bago, kung wala namang bago, paano na ngayon. So, yun ang maganda, ma-determine natin. Ano ba sasabihin mo? Meron ka bang ituturo? Magtatapat ka ba? Pagkatapos saka natin titimbangin. Ilan daw dito ay mga kontraktor, pero may mga taga-DPWH rin. Kinukumbinsi yung nagtapat marami kasing nakarinig. So sabi ko, puro dinig lang yan. Gusto ko, meron talagang dito na magsasabi. Sabi pa ni Marcoleta, meron din daw personalidad na may kinalaman sa proyekto ang nasa ibang bansa na. Hindi naman ibig sabihin lumabas dahil doon. Merong nandun sa ibang bansa. Mamalay mo, baka umuwi naman sila. Hindi naman sinabi na nagtago o kusang tumakas. Hindi. Kasi sa informasyon na hinahanap na kung present sila, may nagsasabi nga sa ibang bansa. Yun lang. Sa Lunes ang susunod na pagdinig ng komite ukol sa mga flood control project. Pero ngayon pa lang, dumidistansya na si Majority Floor Leader Senador Joel Villanueva at iginiit na wala siyang transaksyon kay dating District Engineer ng Bulacan 1st District Engineering Office na si Engineer Henry Alcantara. Nako, ito na. Ito na yung ito kawawa ito si Senador Joel kasi sinisiraan siya ng sinisiraan. Inuugnay siya dito kay Alcantara na ito naman si Alcantara inuugnay naman kay Tatay Digong. Dahil daw panahon pa raw ni Tatay Digong at ito daw ay parang in-appoint ata ni Tatay Digong itong si Alcantara. Hoy, tigil. Mga kwentong sarsuela nyo. Pati ba naman itong andun si Tatay Digong sa dahig. Pansinin nyo yung pamamalakad ni Tatay Digong nung panahon niya. Walang durubo. Tapos ngayon iuugnay nyo sa mga Duterte na naman. Oo. At dinadawit nyo pa si Villanueva. Hindi nyo ba alam problemado na ang mama sa Bulacan? Kalumpit, Hagunoy, binabaha. Gusto ba ng mama na mandurobo? Yung lugar niya binabaha. Kung makuwela nyo. Hindi ko kinakampihan itong si Senador Villanueva. Pero alam ko naman na sincerado siya sa mga sinasabi niya. Oo. Itong mga nagpapakalat na nga, ewan ko sa inyo, bahala ka. Ang pukpukin nyo dyan yung mga kontraktor. Para umamin yung kontraktor. Oo. Ngayon, kung iuugnay nyo na naman to sa mga Duterte, tignan nyo yung mga proyekto sa Davao, kay Pulong.
kay Tatay Digong. Andun, makakapal ang buhos, puro may bakal. Oh, paano hindi magbabaha? Simula Bataan, Pampanga, nagkabaha na. Di pupunta ngayon ng Bulacan. Oh, bababa ngayon ng Valenzuela. Isip-isip din wag puro bintang. Yung mga nagpapakalat ng maling impormasyon, bahala kayo. Nagsalita nga si Senador Villanueva na, di ba Senador? Subukan mo para matauhan yung mga gumagawa ng kwento. Ginagawa ng kwento. Yung lalaki daw na si Alcantara ba yun? Yung district engineer ng Bulacan. Oo. Yun daw ay mga, ewan ko, ano raw? Inuugnay kay Tatay Digong. Plano rin daw niyang magharap ng reklamo laban sa mga nagpapakalat ng mga larawan at video na kasama niya si Alcantara. Sir, wala kayong transaction with Alcantara? Ano ba yung transaction? District engineer siya. Lahat ng senador, lahat ng sekretary na pumunta sa presidente ng Pilipinas nandun, nakakasama siya. So, yun ba is an evidence na sangkot? Bakit si Joel lang yung tinuturo? Bibigyan ko kayong lahat ng picture nilang lahat. Bibigyan ko kayong lahat ng video nilang lahat. So, bakit ako? Bakit ako? Kasi nagpapagulo sila. Gusto nilang guluhin. Yun, di ba? Pinapagulo. Kaya ito hindi porket ngayon kasi panahon ng pagtutulungan ng mga senador para masawalat itong pandudurobo ng nasasangkot ng mga kontratista. Alam mo yung bakbakan ito ngayon ng Kamara at saka Senado. Bakit? Di ba yung mukhang Balbasarado nagsalita? Tinutumbok na to si Alcantara. Na hindi raw nagsasalita, meaning tanggap daw yung pagkakamali, yung negligence. Anak ng tipaklong naman. Hindi sumasagot, may pagkakamali kagad. Tuloy. De La Rosa naman, sinabing lahat ng flood control project sa iba't ibang administrasyon dapat imbestigahan dahil kailangang malaman ng taong bayan kung nagamit ng tama ang buwis nila. Kasunod ito ng pagsabi ng may-ari ng kontraktor ng Alpha and Omega na si Sara Diskaya na pumasok sila sa flood control projects mula noong 2016, panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero ng bayan yan Hindi porque during the time of PRRD, i-exempt natin sa investigation. Kung bumuko sila kulukuhan, kahit na panahon pa ni Pinoy, kasi noong pa yan, panahon pa ni Pinoy sila nagkakuha ng mga kontrata sa gobyerno, di ba? Kung meron sila mga ginawang kalokohan, dapat imbestigahan natin yan. Hindi gaganda ang Pilipinas pag nandito yung mga kontratistang dorobo. Kasabwat ang mga, alam mo naman yan Hindi mabibigyan, hindi ma-awardan yan kung wala yung kung hindi konektado yan sa mga distrito. Ganun lang kasimple. Issue ng ICC. Anong petsa na ba ngayon? 4, tama. So, 19 days, tama ba? So, 23, sa 23 na yung evidence. Kailangan, magkakaroon pala ng mga, mga ganap, antabayan lang kayo. Parang sa Japan, meron. Yung mga taga-Japan, shoutout po, At talaga namang, sino kaya maiimbitahan mga magaling na mga magko-cover dyan? Diba? Ito, ICC ang usapan dito. ICC. Nak ng tipaklong na ICC kayo. Ayun yung tantanan si Tatay Digong. Pakawalan nyo na kaya bukas. Issue ng ICC. Ito, pasok natin to. Maganda rin pag-usapan din yung mga bagay-bagay na kahit papano. Andito pa rin tayo sa usapin kay Tatay Digong. Kasi natatakpan na naman itong flood control. Kaya nga sabi ni BP Sara, meron na namang niluluto itong mga ito para pagtakpan ng issue O meron namang bagong teleserye silang bubuksan. Kagaya nito, yung Alcantara, inuugnay kay Tatay Digong. Isa na naman yun. Baka sa susunod noon, pag natapos na naman yung kwento rito, walang mapanagot dito. Ang kwento na naman, iimbestigahan na naman si Tatay Digong. Ganun ba? Wag naman. Pinamuling nabuhay sa pagdinig ng Commission on Appointments Committee on Foreign Affairs and National Defense ngayong Miyerkules. Isa sa mga natalakay ang kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court o ICC. Narito ang balita ni Daniela Paulite.
Sa pagdinig ng Commission on Appointments Committee on Foreign Affairs kaugnay sa pagkonsidera sa nominasyon at ad interim appointments ng 24 na Foreign Service officials ng Department of Foreign Affairs, huling napag-usapan ang kaso ng International Criminal Court o ICC laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Iginiit ni Senador Rodante Marcoleta na labag sa batas ang pag-aresto at posibleng paglilitis kay Duterte sa daig. Ambassador, in my humble personal view, the arrest, the detention, and the potential prosecution of former President Duterte in The Hague is illegal. Well, I'm basing my opinion within the limits and context of the Rome Statute. I'd like to find out, given your next position as the permanent ambassador, Philippine ambassador to the United Nations, will you be in a position to navigate within the context of international law, whether or not we will find support in expressing my opinion that it is indeed illegal? Kasunod nito, ipinaliwanag ni Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo na hinirang bilang permanent representative ng bansa sa United Nations ang posisyon ng Pilipinas kaugnay ng ICC. The Philippines is not a member of the ICC. So we have actually no official contact with the ICC. But nevertheless, the Philippines will always remain committed to all the human rights conventions and agreements that we are parties to. We will also, of course, follow our own national domestic law. And it's in that context that we will work to see how we can promote the various commitments that all countries have to human rights convention. Giit pa ni Marcoleta, ayon sa prinsipyo ng complementarity at nakasaad sa Republic Act 8591, anumang kasalanan ng isang Pilipino kahit maituring na international crime ay dapat titisin sa loob ng bansa. So dapat sana ang naunang, kung mayroong pagkakasala, yung ating nakaraang Pangulo, dito siya dapat na-arestuhin, dito siya dapat litisin at hatulan mismo ng ating sariling mga batas. The ICC itself did not observe its own regulation, its own rules. At meron naman po tayong domestic law. Hindi po ako nagkakamali. This is Republic Act 8591. Na sinasabi po doon, ang nagkasalang isang Pilipino, kahit na yung pagkakasala niya ay tinataguri ang international crime at lahat ng kauri nito, ang jurisdiction dito pa rin sa ating bansa. Binigyan din pa ng senador na tila hindi nabigyan ng due process ang dating Pangulo at hiniling kay Manalo na mailapit ito sa United Nations. I will take to heart the points you have made. I will take them into account. And naturally, in the context of my overall work there, as I mentioned, in promoting human rights, etc., I will certainly take into account what you have mentioned. Please lang, boss. As soon as possible, kita nyo, aminado naman kayo na walang jurisdiction ang ICC. Income sa mga ganyan, di ba? Dapat, ang sabi ni Senador Marcoleta, kung talagang nagkasala ang dating Pangulo, kung talagang nagkasala ang dating Pangulo, dito litisin. Sa Pilipinas, hindi dyan sa ibang bansa. Ano pang silbi ng batas natin dito sa Pilipinas? Wait lang Hindi totoo yan. Bola lang yan. Yun. Hindi raw totoo, bola lang yan. Kung nagkasala, ang dating Pangulo, dito nyo litisin. Ano pa silbi ng nagtapos ng mga law, naging hukom, judge, at tagalitis, yung mga nag-aral niyan. Kung sa ibang bansa lang pala, tatalunin kayo ng taga-ibang bansa at sila ang bibigyan ng pagkakataon, wala nang saysay. Lipat na lang kayo sa ibang bansa kung ganyan na nag-sistema. Nak ng tipaklong, ang bilis niyong pinapunta si Tatay Digong sa dahig. Pero hirap na hirap kayong pabalikin. 5 buwan na ho. Magli-5 buwan na ba? Tama na ba? March, April, May, June, July, August. March, April, May, June, July, August, September. Mag-6 na buwan na. Mag-6 na buwan na ho doon si Tatay Digong. Pero anong ginagawa nyo? Yung mga
Gusto pa talaga maging, hayaan nyo lang. Yung wait there's more, darating din sa kanila yan. Tahimik lang ang mga Duterte. Tahimik lang. Parang, nako, mahirap. Alam nyo, mahirap mangyari yung nangyari sa Indonesia. Indonesia ba yun? Oo, mahirap. Wag yun. Hindi maganda yun kasi maraming maapektuhan. Pero yung mga tao, pag talagang sobrang galit, hindi mo kasi mapipigilan din. Oo, pero ang isipin na lang natin, ang Duterte nga, si Tatay Digo nga ay tahimik lang. Si BP Sara ay tahimik lang. Hintayin natin yung 2028 pag nakaupo na. At saka, siyempre, pagtulong-tulungan natin na manalo si BP Sara at yung kanyang mga kakandidato. Alam naman natin na malakas si BP Sara, wala siyang katapat. Aminado sila dyan. Kahit yung ibang mga senador, walang katapat si BP Sara. Meron nga dyan, itinatapat eh. Sabi ko, malayo pa. Malayo ang national sa local. Hindi aabante, hindi makakuha ng magandang boto. Kaya pala yung tsuhin ay atat ma-impeach si BP Sara, yung pala may plano rin pala ang mama. Ang alin? Alam niyo naman kung ano yung nangyayari, di ba? Bakit gustong i-convene yung impeachment? Sino ba yun? Yung mamang puti buhok. Kaya kung mabuti sa video natin ito, hanggang sa muli Like and share. Bye-bye.